Ano nga ba ang pagkakaiba ng cook at chef? Yan ang ibabahagi natin sa bidyong ito. At kasama ngayon natin ang isa nating kapangarap na si Boss J. Lord na magbibigay ng konting eksplanasyon tungkol dito. Ako si Bernie, dishwasher sa barko. Pero bagong lahat, kapangarap, isya-shoutout ko muna ang mga kapangarap nating nagbigay ng komento sa topic nito. Shoutout sa kapangarap nating si Chef Jun. At ang sabi niya, Chef is professional who cooks and create dishes. And cook is a professional who prefers and cooks food but does not create dishes. At shoutout din kay Arnolfo Bismonte na ang sabi, yung chef sa mababaw kong kaalaman ay mas mataas ang salary kaysa sa cook. At ayon naman kay Bal Tolentino, ang chef ang nagkukuman sa kusina at ang cook naman ang taga-prefer at taga-luto. At ito naman ang sabi ni Chef J. Lord na isang katrabaho natin dito sa loob ng cruise ship. Chef, ano bang pagkakaiba ng cook sa chef? Magandang gabi. Ang cook kasi, dyan nagsisimula ang lahat bago ka maging chef. Kasi ang chef, nandiyan na yung mga specific tasks. Katulad ng ikaw na yung in charge sa iba't ibang section. Sa salad, sa hot, sa grill. Ang cook naman, sila yung mga taga-prepare ng mga mise en place. Oops mga pangarap, ano bang ibig sabihin ng mise en place? Mise en place is a French term of having all your ingredients measured, cut, peeled, sliced before you start cooking. Yung mga mise en place, yung mga gagayate, mga lulutuin ng mga chef. Although, nasa chef naman yun kung paglulutuin niya yung kanyang assistant. Dito kasi sa barko natin, ang cook parang assistant ng chef. Kaya gano'n. Kaya tulad ko, cook ako. Bago ako, ang next step ko ngayon ay assistant chef de party. Nandun na yung salitang chef. Kasunod naman nun, chef de party. Nandun na yung salitang chef. Kasunod ng chef de party is sous chef. Nandun na rin yung salitang chef. So on and so forth. So, gano'n, yun lang. What is the reality versus expectation mo sa barko? Expectation ngayon, syempre magandang katanungan yan para sa atin kasi first timer ko. Unang-una talagang mag-a-adjust ka kasi yung katawan mo noon is may day off once a week. Ngayon talagang magpipitong buwan na ako, mabakasyon na ako next month. So talagang dire-diretso na trabaho, walang pahinga yun. Ang pahinga mo lang siguro sa isang araw, makakatulog ka lang ng siguro 4-5, ayos na yun. Minsan may 1 hour backward pa, kaya may 1 hour forward din naman. Message para sa mga aspiring seafarers na gusto mag-apply sa barko at magtrabaho. Ano lang, tsaga-tsaga lang. Ako, ang dami kong napagdaan kasi ako noon dati 6 years, 5 years akong nagpa-part-time sa Pilipinas. Nung nag-Dubai kasi ako, nag-stop 10 years ako sa Dubai, tapos nagpakasyon ako ng 6 years naman sa Pinas. Pinagagawa ko noon, naglalabog lang ako, construction, driver, kung ano yung pinasok ko. Nag-stay ako sa Bacoor kasi malapit lang sa opisina. So, yun. Ano lang, sinagataga ako. Dahan-dahan, nag-training, hanggang sa nag-apply, hanggang sa sinuwet yun. Basta tsaga lang, kumpletuhin lang yung requirements, tapos apply lang. Madali lang. Alright, Chef. Kapit lang. Kapit lang. Thank you, Chef, for the information. Thank you, sir. Yan. Salamat kapangarap. Salamat. Shoutout muna. Shoutout mo muna. Shoutout po sa mga ka-MBC natin dyan. Ito, first time medyo lang. Kaya medyo nakapapa rin ako sa mga katanungan ni Cabernet. Ayan, maraming salamat, Chef J. Lord, sa oras at panahon na iyong ibinigay at lalong-lalo na sa mga impormasyong ibinahagi para sa mga aspiring seafarers na gustong mag-apply dito sa loob ng cruise ship. Kaya tiyaga lang mga kapangarap at huwag tayong titigil sa pag-abot ng ating pangarap. Subok lang dahil ang tunay na nagtatagumpay ay yung mga taong sumusubok. Ako si Bernie, dishwasher sa barko.